beloved, Boss Mike, Cervera. Ngayon, nagkaroon po ng diyan sa plenaryo pag uusap-usap ang mga senador at nagkabuo ho ng nais naman nila na bigyan ng sanction ang China. Ito na ngayon mga kababayan ko. Pakinggan ho natin dahil todo kontra naman ngayon dito si Cayetano. Pakinggan natin. Ang senador para kondenahin ang mga banat ng Chinese Embassy sa ilang opisyal ng ating gobyerno. Pero hindi pa yan... Yan po mga kababayan, matapos po na magkaroon ng botohan para kondenahin itong China sa ginagawa nilang pambubuli sa atin. Ngayon mga kababayan ko, botohan ho yan eh. Itong mga bumoto, pinakita ko na yung siyam, itong sila Aimee Marcos, Bongo, dalawang Cayetano magkapatid, si Peter at saka si si Pia, sino pa? Si Joel Villanueva, si Robin Padilla, syempre, si Marcoleta, syempre, at saka si Chis Escudero. Ngayon, mga kababayan ko, eto na. So, nakagawa na sila ng gusto nilang gumawa ng resolusyon para nga ho dito. Tignan nyo mga kababayan. Pakinggan natin. Naghain ng resolusyon ng 15 senador para kondenahin ang mga banat ng Chinese Embassy sa ilang opisyal ng ating gobyerno. Kita nyo mga kababayan resolution po ito para kondenahin yung mga banat at pambubuli sa ating mga kawani ng gobyerno, pati na rin yung mga senador at mga kongresista. Mga kababayan ko, magtataka kayo na imbis sila'y nagkakaisa, imbis sila'y sumasama sa pagkundina, mga kababayan, hindi. Kabaliktaran ho, dahil pinagtatanggol nila. Kita nyo, isipin nyo maigi Ito po ay panawagan para kundinahin yung pong ginawang pambubuli ng mga kawani o mga tauhan ng gobyerno ng China. Bakit ho ganito? Nakakapagtaka. Imbis na samahan, sumama, at sama-sama lahat itong ating senador, meron pong siyam. Siyam. Bali, tama, siyam na mga hindi ho, sumang-ayon na kondinahin ng China. Bakit? Yan na nga lang yung mga pamamaraan, mga kababayan, na masasabi natin na madiplomasya na pamamaraan para iprotesta, kondinahin, sama-sama itong mga ito. Pero bakit may nakahiwalay na siyam? Ano itong mga ito? Ito ba talaga mga kababayan nagmamahal sa bayan? Ito ba talaga mahal tayo? O mahal lang nila ang sarili nila? Hindi kaya? Mahal lang nila ang sarili nila kaya ganyan ang kanilang mga pinapakita na pinaplastic nila tayo na may pa West Philippines pa sila sa damit. Nung gilas. Tapos mga kababayan ko, makikita natin nandito. Mga pro-China pala lahat. Pakinggan natin. Pero hindi pa yan lusot sa plenaryo. Yan Dahil nga. mula sa Senado ng paano nga lulusot mga kababayan ko? Kinokontra nga netong siyam na to. Lalong-lalo na itong si Cayetano. Pakinggan. mobile journalist Merrimon Reyes. Merrimon, ano nangyari o nilalaman itong resolusyon? Oy, shoutout po sa lahat Huwag niyo kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ito na. Boss Mike, mukhang nasa probinsya ka. Oo, nandito ako sa bahay namin sa probinsya. Hindi ko na sasabihin kung saan. Ano po? Bago binasa ni Senator Kiko Pangilinan ang resolusyon, nagmosyon si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na idaan muna ito sa mga pagdinig. Kailangan daw kasi munang mahinay kung ano ba talaga ang sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela na Kita niyo mga kababayan ng katwiran Kailangan daw muna na malaman niya kung ano yung sinabi. Di panoorin mo na lang yung video, bobo. Simpleng-simple mga kababayan yung katwiran Biruin nyo paggagastusin pat aabalahin lahat ng mga senador. Ganito mga kababayan ko.
imbis ho mga kababayan, mapaikli at mapadali ang trabaho, napapatagal nila. Oo. Ang dali-dali lang kung ang problema pala ni Cayetano, gusto niya malaman kung ano yung sinabi. Gusto niyang pag-aralan kung ano yung sinabi talagang eksakto ni Tariela. Mga kababayan, panoorin mo yung video, alam mo na. Di ba mga kababayan? Alam na, imbitahin mo pa si Tariela. Tapos tatanungin mo siya. Hindi, kailangan mga kababayan, panoorin mo lang yung video, magkakaroon ka na ng idea. Di ba mga kababayan? Pero dahil nga mangiroroman, dagigitoy. Dahil nga itong mga ito walang gusto, kundi pabagalin lahat ng proseso, gawing komplikado lahat ng mga bagay na mga nangyayari dyan, kailangan pa ng hearing. Kita nyo ho, mga kababayan ko? Di ba? Kung gusto mo lang pala malaman, ang punto ko, kung gusto mo lang pala malaman ano ba yung eksaktong sinabi netong si Tariela, di panoorin mo na lang yung video para hindi na maabala ang lahat. Marami ka pang ipapatawag. Papatawag mo pa yung si Tariela na nagtatrabaho. Maaabala pa. Baka pati yung mga iba dyan ang gawin ipatawag din natin yung ambassador ng China. Sige, diyan kayo magrambulan. Ipahiya nyo yung alam nyo mga kababayan, nakikita ko rito parang gustong-gusto nila na ipapahiya tayo Sila ho yung gumagawa ng mga kaparaanan na tayo ay mapahiya. Alam nyo yun mga kababayan ko? Ginagawa ng mga ito, itong mga kulto ni Duterte, itong mga senador ni Duterte na ipahiya tayo sa buong mundo talaga Mga mokong ito, mga kababayan, tandaan nyo yung Siyam na yan. Simple lang ng problema mo. Nagalit ng China. Pakinggan natin ang pahayag ni Cayetano. I think napakalalim po ng issue na to, and it will be good for us and the public na malaman talaga natin kung anong talagang sinabi ni Commodore Tariela at ano yung palitan ng kuro-kuro. Kita niyo mga kababayan? Maigi daw talaga na dapat kailangan malaman yung eksaktong sinabi ni Tariela. Di panoorin mo na lang yung video. Nagkalat naman sa social media. Tatagal lalo ang proseso na imbis mga kababayan mga kababayan, wala pa siyang tiwala sa 15 15 utak versus sa kanya. 15 utak kinontra pa niya. Pero okay lang sanang kumontra. Pero dapat namimili ka. Di ba? Totoo yun mga kababayan, ang pagkontra, dapat talaga yan para sa check and balance. Pero mga kababayan ko, minsan iisipin mo rin at dapat namimili ka rin ng kinokontra. Hindi ho kontra lang ng kontra. Kasi yan nga yung sinasabi ko sa inyo, yan po nakakaabala. Di ba? Imbis na malaan yung pag-usapan ninyo dyan, yung impeachment trial na ni Sara Duterte, hindi ho dinadala nyo pa sa iba Di ba? At least may natapos sana kayo. Kung umayon na lang kayo sa gusto ng ng mayoryang mga senador diyan. Di tapos na sana. Wala na sanang marami pang usapan diyan. Yeah? Dumadaan kayo Di ba mga kababayan ko? Tuloy. Nauna nang pinuna ng 15 senador sa kanilang resolusyon ang kawalan umano ng respeto ng isang opisyal ng Chinese Embassy. Nako. Hindi raw responsable ang lengguwaheng ginamit nito. Nanawagan din sila sa DFA na gumawa ng hakbang para protektahan ang dignidad ng pamahalaan ng Pilipinas. Correct. Nagpasalamat ang Yun, dapat doon tayo. Protektahan natin ang interes natin. Ang interes ng ating pamahalaan, ang interes ng bansa. Kaso mga kababayan, ulitin ko, itong mga susunod ako, itong mga senador na DDS ang pinoprotektahan yung interes ng China Napakaliwanag naman mga kababayan, di ba? Ang pinoprotektahan ng mga senador na ito ay hindi ho yung interes nating mga Pilipino. Hindi ho interes ng bansa natin. Hindi yung interes ng gobyerno natin kasi nga mga bitter yan kundi interes ng ibang lahi. Saan kayo nakakita ng ganon, mga kababayan? Di ba?
Si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa mga senador na tinawag niyang makabayan. Yan. Kita nyo? Ayan nga. Ito nga, nagpasalamat sa 15 na mga senador na makabayan na sumuporta kay Tariela. Pero yung siyang mga kababayan, parang syempre, maiisip na natin, sabi ko nga sa inyo, ang interes ng ibang bansa, ang interes ng China ang pinoprotektahan nila. Ito naman ay syempre, iba-iba man yung kanilang mga kinaanibang partido, iba man ng mga kulay, iba man ng mga pananaw din minsan. Pero sabi ko nga sa inyo, kung meron pong matatawag na ang kaguluhan o revolusyon laban sa mapang-aping ibang bansa, nagkakaisa po sila. Hindi po katulad nung Siam na may kalbo at panot na may piluka. Isang maliit ang ganire, na nasa baba. At yun pong dalawang balimbing na magkapatid na Cayetano, kung saan sila makikinabang, doon lagi nakasipsip tong mga ito. Di ba? Sino pa? Si Chis Escudero na tahimik na ngayon pagdating sa usapin ng mga flood control scam, at si Amy Marcos na hindi mo maintindihan din kung anong katwiran. Mga kababayan ko, yan po diyan natin na masasabi na ibang-iba talaga sila. Hindi po talaga sila yung mga saktong sinabi ni Tariela na makabayan Matatawag nyo bang makabayan yung mga yon? Di ba? Tuloy. Meron yung mga senador na hindi pumirma dyan sa resolusyon ay ano bang kanilang pananaw sa usaping ito? Gigi, may opinion nga riyan si Senator Rodante Marcoleta at nakipagdebate pa siya kay Senator Risa Hontiveros matapos itong punahin ang anayay troll farm at personal attacks ng Chinese Embassy sa kanya at sa mga opisyal ng PCG. Kita nyo mga kababayan ko, pa talaga sila mga kababayan Nakikipagbangayan pa sila mga kababayan para sa mga magigiting na sumusuporta po sa dito sa mga kababayan pagkondina sa embahada o kinatawan ng China para tayo mga kababayan binabastos at binubuli. Hindi ho sila para sa ganun, para bang mga kababayan tuwan-tuwa pa sila na ginaganon tayo ng China. Tuwan-tuwa pa itong mga senador na ito na binubuli tayo. Di ba? Yun po yun. Ni Marcoleta, paano raw masisiyahan ang China kung lagi raw silang ipinipintang kontrabida? Pakinggan natin ang sagutan ni na Senator. Kita nyo, hindi naman. Yan naman tayo. Ipinipinta daw natin laging kontrabida. Ganun ba? Pinupuri nga natin Di ba nung nakarang araw, pinuri natin, nagpasalamat tayo sa pagkakaligtas sa mga tripulante ng barko na lumubog. Sino ang lumigtas? Yung Navy ng China. Di ba? Sinasabi ko, pinapalakpakan natin, pinupuri natin sila sa pagbabagong anyo. Pagbabago na ginawa nila sa kanilang bansa dahil ang laki ng mga nangyaring pagbabago dyan. Pinupuri natin. Ewan ko dito si Marcoleta. Ito kasi mga kababayan gumagawa ng kwento na siya lang nakakaalam Gumagawa siya ng kwento na para mapagtakpan yung kanyang hangarin na sumuporta sa China. Basang-basa naman natin yan. Di ba nga yan nakipagpulong pa, di ba, sa China, sa kinatawan ng China. Yan ba'y pinaliwanag niya na kung ano yung pinagpulungan nila. Baka naman binebenta na tayo ni Marcoleta. Risa Hontiveros at Senator Rodante Marcoleta. Yan na, Tinanong nga ako ng Chinese ambassador. Sana man lang o kaya gusto naming mangyari kung paano nyo pinakikitunguhan naman ang Vietnam sapagkat claimant din naman sila. Pare-pareho tayong claimant. Kita nyo. Kita nyo mga kababayan katwiran nito? Alam nyo, parang yung bang lahat na lang ng sasabihin ni Marcoleta, pabor na pabor sa China. Di ba? Talagang sabi ko sa inyo, imbis na pabutihin yung bansa natin, pinapasama
'Di ba? Pinapasama niyan. Oo, mabibwisit kayo, maniwala kayo. Hindi lang ho sa mukha nito. Oo. Oh, 'di ba? Kung paano magsalita, ganyan. Sana hindi naman yung paraan na Mm. parang kami masyado naman kaming kontrabidang. Gusto pa nila patahimikin kapag may mga pinuno ng gobyerno sa executive man o dito po sa legislature na magrereklamo. Ang tawag ko po dyan, Mr. President, sa ugali ng Chinese government, gaslighting. Yan, mga kababayan, yung sinasabi ko. Tama, narinig ko yan na ginagaslight tayo mga kababayan para makagawa tayo ng mga bagay na hindi magugustuhan ng international community. Para ang mangyari, ang China palabasin, sila yung inaapi. At tayo mga kababayan yung nambubuli na sinusuportahan naman ni Marcoleta na mukhang bulldog yung mukha. Di ba? Mga kababayan ko, yan po, napakaliwanag. Oh, isipin nyo maigi. Ginagaslight tayo pero parang gumagatong pa itong si Marcoleta. Kita nyo. Pero ang paggatong, imbis na kapaboran natin ng mga Pilipino, pabor na pabor sa China. Oh, di ba? Sila na nga ang gumagawa ng mali, mamasamain pa nila kapag kita pinuna ng ating panig, ng ating gobyerno. Kasi parang yun nga yung sinabi ko kanina mga kababayan na wala tayong karapatang magreklamo kapag ka sila nambuli. Pero kapag ka tayo mga kababayan may ginawa na tila nalabag o nasaktan sila, galit na galit mga kababayan ko. Di ba? Nakuha nyo mga kababayan ko? Ganun ang gusto nila. Wala tayong karapatan na sumagot at gagawin kung ano yung ginagawa sa atin. Sila lang. Oo. At yun po yung sinusuportahan, uulitin ko, nila Marcoleta, Robin Padilla at kasama nila na 7 pa. Oh, 'di ba? Oh. Kayo ba'y papayag ho na ganun mga kababayan? Doon ho tayo sa mga tao na dapat tindigan natin. Tindigan natin mga kababayan kung ano po yung dapat nating tindigan tulad ng pagtindig ng mga 15 senador. Yun po yun eh. Pero mga kababayan, etong mga ito halatang halatado. Hindi na ho kailangang i-explain ang maigi para maunawaan nyo na ang posisyon ng mga 9 na senador na hindi bumoto para kundinay ng China alam nyo na sila talaga mga kababayan, kulang na lang maaaring sabihin natin na may kapakinabangan na natatanggap mula sa China. Di ba ba, mga kababayan? Tayo pa ang may kasalanan. Gigi, bukod kay Marcoleta, hindi rin kasama sa pumirma sa resolusyon si Senador Robin Padilla. Sa pagdinig sa Senado kahapon, hinamon ni Padilla ang Coast Guard na gumanti sa mga pag-atake ng China. Bagay na kinontra naman ni Tariela. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Kita nyo, yan na. Matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Bobo to, mga kababayan. Ang China ay humahanap ng paraan para maisisi sa atin ang pagtaas ng tensyon sa West Philippines. Yun, yung sinasabi ko kanina na gumagawa ng kaparaanan talaga ang China, tumaas ang tensyon at makagawa sila ng marahas na pamamaraan at isisisi pa sa atin. Kita nyo, sila namang agrabyado, ang kasalanan atin pa rin kaya nila nagawa yan. Sasabihin nila, kaya namin nagawa yan dahil kagagawan din ng gobyerno ng Pilipinas Yun po yung magiging dahilan nila. Di ba? Pero etong mga 9 na senador, mukhang gumagatong pa sa naratibong yon ng China. Nakuha nyo mga kababayan ko? Ginagatungan pa nila lalo. Ang tawag po dyan tingin ko sobrang desperado. Ano po? Sa sobrang desperado ng mga ito, mga kababayan ko, alam nyo, ipapahamak na ho tayo para ho bang sa kanilang mga hangarin na pampersonal, inaano na po tayo isinasantabi. Oo.
sinasawalang bahala ho nila yung ating interes, ating kaligtasan, at yung ating mismo na pagiging Pilipino. Hindi ho sila ganun. Sarili lang po iniisip ng mga yan, mga kababayan ko, maniwala kayo. See, the moment we use our water cannons, the Chinese Coast Guard may have a justification to increase their aggression to the next level. Diba? Samantala, Gigi, sumagot naman ang political strategist na si Ronald Llamas sa patutsada sa kanya ng Chinese Embassy. Nagugat ang sagutan nila ng tawagin ni Llamas na trolls in suits ang mga opisyal ng embahada. Sagot naman ng Beijing, tila pag-atake ito ng hyena in a sheep's clothing na nagpapanggap umanong political analyst. Tinama naman ito ni Llamas sa isang post at sinabi wolf at hindi hyena in sheep's clothing. Natalakay na ho natin yung kagabi. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!